Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang nasa biyahe ay napag-usapan namin yung mga bagay na naranasan namin noong nakalipas na araw. Halos hindi namin maipaliwanag ang mga nangyari na tila isang nakakatakot na bangungot ang talagang na-experience namin ng gabing iyon. Nabanggit pa sa akin ni Nalito at Buboy na habang natutulog kami nung tanghali ay nanaginip daw sila ng isang pangyayari sa nakaraan. Pero yung klase ng panaginip nila ay masyadong malabo. Kumbaga, walang closure at hindi nila makita ang mukha noong mga taong nakakasalamuha nila sa loob ng kanilang panaginip. Kumpara sa panaginip ko na isang nakakapanghilabot na bagay ang nakita ko at naranasan. Kaya laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil nakalabas pa ako sa bangungot na iyon. Kung hindi, malamang ay nakulong na ako sa loob ng panaginip at hindi na nakalabas ng buhay. Habang patuloy kaming nag-uusap ay may napansin akong batang babae na kanina pa nakatingin sa akin. Hindi ako sigurado kung sa akin ba ito nakatingin o sa pasaherong nasa likuran namin. Sa tansya ko ay nasa edad 6 o 7 taong gulang lang ito. Medyo maiksi ang buhok ngunit naka-ponytail sa magkabilang bahagi. Para itong si Blossom ng Powerpuff Girls. Cute din siya na mukhang mahiyain. Malapad ang kanyang mukha at medyo malaki ang mata. Malusog itong tignan at tila hindi sakitin. Pero may isang bagay lang akong napansin sa mga titig niya. Yung klase ng tingin niya sa akin ay parang natatakot ito. Hindi lang ako sigurado kung takot ba o may nakikita siyang ibang bagay na hindi nakikita ng mata ng mga pangkaraniwang tao. Subalit noong tumingin naman ako sa likuran at sa buong paligid ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Napag-isip-isip ko tuloy na marahil may nararamdaman lang itong mabigat na enerhiya kaya nakakaramdam ito ng takot. Ewan ko, basta iyon lang ang kutob ko. Maya-maya pa ay hinila siya ng matandang kasama niya papabalik sa kanyang upuan at sinabihang huwag malikot. Lola niya siguro iyon dahil nakuha pa siyang paluin ng marahan sa bandang balikat. Nagulat ako nang tinapunan ako ng tingin ng matanda. Kakaiba ang mga tingin niya kumpara sa apo dahil ang mga mata niya ay nanlilisik na parang galit at nanggigigil. Umiwas agad ito ng tingin nang sinundan ni Roho ang tinitignan kong direksyon. Tinanong ako ni Roho kung may problema ba. Ngunit nagkibit balikat lang ako at hinayaan ko na lang ito. Makalipas ang isang oras ay napansin kong nakatulog na pala si Nalito at Buboy. Samantalang si Roho naman ay gising pa. Nakatingin ito sa labas habang nagpapahangin. Dahil medyo nakakaramdam na ako ng antok, kaya umidlip na muna ako ng kaunti habang wala pa sa kalahati ang biyahe namin. Sumandal ako sa upuan hanggang sa hindi ko na nga namalayan na nakaidlip na pala ako. Habang natutulog, nanaginip ako ng isang bagay na tila may koneksyon sa lugar na pupuntahan namin. Nalaman ko iyon dahil doon sa panaginip ko ay nakikita ko ang mga burol na sinasabi ni Roho. Nalaman ko iyon dahil sa panaginip ko ay may mga burol din akong nakita kagaya ng sinasabi ni Roho. Marami ito at magkakapareho ang kulay. Subalit may napansin ako sa panaginip na ito dahil nakikita ko rito ang batang babae na kasama namin doon sa bus. Nakatayo ako sa isang malawak na kakahuyan at natatanaw ang bata na naglalaro mag-isa sa tabi ng isang puno. Naghuhukay lang ito sa lupa gamit ang isang tangkay ng kahoy
at tila may ibinabaon siyang bato sa ilalim. Yung tipong tipikal na mga larong pambata lang ang ginagawa niya. Maya-maya pa ay narinig kong tinawag na siya ng lola niya, kaya hindi ko matiis na sundan ito upang malaman kung saan siya nakatira. Habang sinusundan ko siya, ay mabilis ang takbo ng bata na tila nararamdaman na may sumusunod sa kanya, kaya binilisan ko na rin ang aking paglalakad. Noong makalabas na ang bata sa gubat, ay tanaw ko na sa di kalayuan ang isang maliit na bahay o isang kubo. Sa labas ng bakuran nito, nakatayo ang lola ng bata. Kumakaway at parang masaya ito dahil nakauwi ng ligtas ang kanyang apo. Ngunit ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hanggang sa loob ng gubat ay umaabot pa ang tinig ng matanda. Nag-eeko ang boses niya kahit nasa malayo lang siya. Nagtataka din ako dahil parang invisible ako sa paningin ng matanda. Hindi niya ako nakikita kahit papalapit na ako sa kanila. Basta lang niyang isinara ang pintuan ng bakuran at pumasok na sa bahay. Dapit hapon na ng mga oras na iyon. Tanaw ko na sa kanluran ang unti-unting paglubog ng araw. Noong makarating na ako sa bakuran nila, ay nagpasya akong pasukin ito. Yung tarangkahan nila ay gawa lamang sa kawayan at medyo nakasayad sa lupa. Kaya nang buksan ko iyon at itinulak, ay nasagi ng kahoy ang lupa na lumika naman ng ingay. Napasilip tuloy sa bintana ang matanda sapagkat narinig niya rin ang ingay ng pintuan sa labas. Napahinto ako pagkabukas ng bintana at tinititigan ako ng matanda. Ngunit hindi ako sigurado kung sa akin ba ito nakatingin o di kaya sa tarangkahan na aking binuksan. Napansin ko rin ang takot sa mga mata ng matanda habang nakatingin siya sa pwesto ko. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka. Narinig ko na lang ang pagkalabog ng bintana matapos itong pabalibag na isinara ng matanda. Grabe yun na! Pinagsarahan ako ng bintana. Hindi man lang ako inayang pumasok. Sabi ko pa sa sarili ko, ngunit pinalagpas ko na lamang iyon kahit medyo nababastusan ako sa ginawa niya. Siguro may nakikita lang itong bagay na hindi nakikita ng aking mga mata. Isang nilalang uuri ng elemento na siyang kinakatakutan ng matanda. Gusto ko itong alamin, kaya dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pintuan. Papalapit sa pintuan ng bahay, pero nakatrangka iyon, kaya sumilip na lang ako sa siwang ng bintana. Nakita ko sa loob ang bata na kasalukuyang nakaupo sa may lamesa at nagbibilang ng daliri habang kumakanta ng kantang pambata. Pero hindi mahagip ng paningin ko ang matanda. Mukhang nasa loob siguro ng kwarto o di kaya nasa kusina. Tipikal lang ang itsura sa loob ng bahay dahil sa mukhang payak lang talaga ang kanilang pamumuhay, kaya wala akong nakikitang mamahaling gamit sa loob. Puro lamang mga lumang kagamitan. May mga garapon at bote rin akong napansin sa ibabaw ng isang maliit na estante. May mga laman itong likido na sa wari ko pa ay langis o di kaya lana ng albularyo. Sa loob din nito ay may iba't ibang uri ng ugat ng punong kahoy at halaman. Bukod rito ay may nakikita rin akong nakasabit na itak sa dingding na may pulang hawakan. Maya-maya pa ay nakita ko na ang matanda. Mukhang galing siya sa kusina. May dala itong bilao na may nakalatag na kanin at isang mangkok ng ulam na may sabaw. Umuusok pa iyon sa init. Nakaramdam tuloy ako ng gutom. Mukhang ang sarap niyan, Lola ah. Excited na wika pa ng bata habang nakangiti sa matanda. Abay, siyempre naman na po. Luto kaya to ni Lola mo. Tsaka, paborito mo to, di ba? Kaya masarap talaga yan. Sige na, kain na. Nakangiting sagot rin ng matanda. Umupo ito sa harapan ng bata at hinaina ng kanin
ang plato ng mahal niyang apo. Sige, magpakabusog ka Mila. Pero bago tayo kumain, kailangan muna natin magpasalamat sa Panginoon. Ayos lang ba yon? Nakangiti namang tumango ang bata at nagsimula na silang magdasal. Pinangunahan ng matanda ang pagdarasal at matapos ang higit kumulang 1 minuto ay nagsimula na silang kumain. Habang naghahapunan ay napansin kong nag-uumpisa ng dumilim ang paligid, kaya nagpasya akong pumasok sa bahay dahil medyo natatakot rin akong manatili sa labas. Lalo na at hindi ko naman kabisado ang lugar na yun. Puro mga malalaking puno lang at matataas na talahiban ang makikitang nakapalibot sa bahay. Nagsimula ng umihip ang malamig na hangin panggabi, kaya nakakaramdam na ako ng panlalamig sa katawan. Umikot ako sa likuran ng bahay para maghanap ng malulusutang butas. Nakita ko sa likuran ang isang maliit na bintana na bahagyang nakaawang at tinatangay-tangay ng hangin. Mukhang sa bandang kusina iyon pero maliit lang talaga kung tutuusin. Ngunit sa tingin ko naman ay kasya rin ako basta maipasok ko lang ang ulo ko. Siguradong kaya ko na rin ilusot ang aking buong katawan. Inuna kong ipinasok ang ulo ko tapos sunod na ang balikat at katawan. Sa kabutihang palad naman nakaraos din ako kahit medyo nasasabit ang damit ko sa mga nakausling ulo ng pako. Pagkapasok ko sa loob ay sinimulan kong iliwat ang tingin sa buong paligid. Nag-obserba ako sa mga nakikita kong bagay sa kusina. Hindi naman ganoon karami ang gamit ng matanda sa kusina dahil may isang kawali lang ito tapos isang kaldero at takure. Ngunit sagana naman sila sa pagkain, lalo na at may mga nakakalat pa na ilang piling ng saging at kamote sa ilalim ng lutuan. May lumang lata rin ng biskwit na sa tingin ko ay lagayan ng bigas. Sa patuloy kong pag-oobserba sa paligid ay nakita ko ang bulto-bultong asin sa kabawang. Hindi ako sigurado kung ginagamit lang ba ito sa pagluluto, pero masyadong nakakapagtaka kung pagluluto lang ang dahilan para mag-imbak sila ng ganun karami. Kaya malakas ang kutob ko na ginagamit din itong pantaboy sa masasamang elemento na maaaring gustong pumasok sa bahay nila. Ang mga bawang ay parang mga bungkus ng sampagita na nakasabit sa may dingding. Gara-gara po ng asin na nakahilera sa isang istante, katabi lang ng nakasabit na bawang. Matapos kong masuri ang lahat ay nagtungo naman ako sa silid ng mag-anak. Malapit lang ito sa kusina, kaya na-curious akong silipin ito. Sa katunayan, isa lang ang kwarto ng bahay na iyon, dahil hindi rin naman iyon gaanong kalakihan. Pero may bahaging bakante rin sa gawing kaliwa ng kwarto, at mukhang bodega iyon, ngunit wala akong makitang pinto. Binaling ko ang tingin sa silid ng maglola. Bukas naman ang pinto, kaya pumasok na ako sa loob. Pagkapasok ko pa lang ay unang bumungad sa akin ang higaan na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Sinapinan iyon ng kumot para malambot ito sa pakiramdam kapag hinigaan. Pagtingin ko sa kaliwang bahagi ay napansin ko ang lumang mga larawan na nakalatag sa ibabaw ng mesita. Tinignan ko ito isa-isa at nakita ko rito ang matanda na nasa Middle Ages pa. Kasama niya sa litrato ang kanyang anak at asawa. May isa siyang anak, babae ito. Mukhang nasa 10 taong gulang pa ang babae dahil sa postura at tindig nito. Sa tansya ko rin ay nasa early 50s pakuha ang picture. Matapos kong suriin ang mga litrato ay dumako naman ako sa lumang aparador na katabi lang din ng mesita. Binuksan ko ito, pero gaya ng inaasahan, tumambad sa akin ang mga lumang damit at ilang kumot. Ngunit may isang bagay ang nakaagaw ng atensyon ko. Sa bandang ilalim ng kumot ay may napansin akong nakaipit na tila isang sinturon.
Napapagitnaan ito ng dalawang asul na kumot, kaya hinugot ko ito ng dahan-dahan. Subalit nagulat ako nang tumambad sa akin ay isang buntot pagi. Bakit kaya may tangang ganitong sandata ang matanda? Albularyo din kaya siya? Bulong ko pa sa isipan. Nagulat ako nang isang boses ang narinig ko mula sa likuran, kaya nabitawan ko ang buntot pagi. Sino kang masamang espiritu ka? Magpakilala ka! Anong ginagawa mo sa loob ng pamamahay ko? Galit na tanong pa ng matanda. Ngunit mas nagalit ako dahil tinawag niya akong masamang espiritu. Siyempre nakakainis iyon. Porkit ba hindi niya ako nakikita ay basta lang akong tatawagin ng ganun? Parang nangangapa ito sa dilim nang dinampot ang buntot ng pagi sa lupa. Tumagilid ako upang maibalik niya sa loob ng aparador iyong buntot pagi. Pero napansin ko na nakatitig ang bata habang nakaturo ang daliri nito sa akin. Hindi ako sigurado kung may iba pa ba siyang nakikita bukod sa akin o siya lang ba talaga ang nakakakita sa akin. Malamang may third eye ito. Lola Iska, ayun po siya! Sumbong pa ng bata. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakikita niya talaga ako. Napatingin sa direksyon ko ang matanda at nanlamig agad ako sa takot nang subukan niya akong hampasin ng buntot pagi. Pero tumagos lang iyon sa akin. Mistulang usok lang na dumaan sa katawan ko ang buntot pagi, kaya nasyak ang bata at lumapit agad ito sa lola niya. Natakot siguro ito sa pag-aakalang isa akong multo. Pero hindi ko naman siya masisisi. Kung ako man ang nasa katayuan niya, ay ganun din siguro ang maiisip ko. Maging ako ay nalilito na rin kung bakit sa tuwing may dumarating na trahedya ay nakikita ko muna ito sa loob ng aking panaginip. Hindi kaya nagagawa rin ng dignom ang maghatid ng signos o pangitain tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Pero imposible dahil simula pa man ay nananaginip na ako ng kakaibang bagay at nakakatakot na pangyayari. Hindi ko alam kung ano ba talagang signos ang nakikita ko. Pero simula nang dumating sa buhay ko si Agum, ay sunod-sunod na ang misteryo at kababalaghan na nangyayari sa akin. Umalis ka sa pamamahay na ito! Ngayon din! Inuutusan kita sa ngalan ng Panginoon Diyos! Lumayas kang masamang espiritu ka! Pagtataboy pa sa akin ng matandang si Lola Iska. Ngunit wala ring silbi kahit pagkahambalusin pa ako ng buntot pagi. Maitaboy lang ako dahil maging ako ay hindi ko rin alam kung paano bumalik sa realidad. Pero maya-maya pa ay isang makapanindig balahibong ungol ang narinig naming tatlo mula sa labas. Natigilan ang matanda sa paghampas. Mas lalo namang nagsumiksik sa kanya ang apo. Lola, ano po yung ingay na yun? Siya na naman po ba yan? Natatakot na ako, Lola. Nanginginig na tanong pa ng bata. Wala kang dapat ipag-alala, apo. Hindi ka papabayaan ni Lola. Tandaan mo yan. Mabilis na lumabas ng kwarto si Lola Iska at kinuha sa dingding ang itak na may pulang hawakan, tapos agad ikinalso sa pinto. Nilagyan din niya ng asin ang gilid ng mga dingding ng bahay. Matapos nito ay kinuha niya ang posporo at sinindihan ang mga gaserang nakasabit sa bawat sulok ng bahay. Bumalik uli siya sa kwarto at niyakap ng mahigpit ang apo habang umuusal siya ng dasal. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari, pero base sa reaksyon ng dalawa ay malakas ang kutob kong may isang nilalang na papalapit sa bahay nila. Dahan-dahan akong naglakad papalapit sa pinto upang silipin ito. Ngunit ganun na lang ang gulat ko nang biglang mamatay ang mga apoy ng gasera mula sa malakas na hangin na pumasok sa bahay. Sa lamig ng hangin ay nagtayuan agad ang mga balahibo ko sa katawan.
lalo na nang sinabayan pa ito ng nakakakilabot na ungol ng isang nilalang na nasa labas. Ang tunog ng ungol nito ay parang isang malaking leon na gutom at naghahanap ng masisila. Bahagyang mahaba na tila nag-e-echo sa kasulok-sulukan ng tenga ko ang tunog ng ungol noon. Napaatras ako sa takot at pabalik na sana sa kwarto, pero biglang isinara ni Lola Iska ang pinto, kaya naiwan akong mag-isa sa sala na walang makita kundi ang sinag lang ng malamlam na buwan na tumatagos sa siwang ng bahay. Nakiramdam na lang ako sa buong paligid habang nararamdaman sa labas ang mabibigat na yabag ng nilalang. Mukhang nagsisimula itong ikutan ang bahay at tila naghahanap ng mapapasukan. Biglang sumagi sa isip ko ang bintanang pinasukan ko kanina, kaya dali-dali akong tumakbo para puntahan roon at isara iyong mabuti. Matapos kong maisara ang bintanang iyon, ay naramdaman kong huminto sa paglalakad ang nilalang. Tapos bumalik ito sa harapan ng pinto ng bahay. Nanatili itong tumayo roon ng ilang minuto hanggang sa isang malakas na kalabog ang gumimbal sa pintuan. Sa lakas ng pagdamba nito ay halos mawasak na ang pintuan na gawa lang sa kahoy. Ngunit ang nakakapagtaka rito ay hindi malang napingasan o nasira ang pinto. Tila mayroon itong matibay na barrier na nakaharang sa paligid, kaya kahit anong pagdamba ang gawin ng malaking nilalang, ay hindi nito mabuksan ang pintuan. Marahil ay dahil sa itak na may pulang hawakan ni Lola Iska, kaya hindi nagagawang makapasok ng nilalang. May kaunti rin palang nalalaman ang matanda, kaya napahanga ako sa ginawa niya. Sinubukan kong tawagin si Agu, pero napahiya ako dahil hindi ito nagrespondi sa akin. Tinawag ko rin si Amaya, pero ganun din ang nangyari. Mukhang nakasara ang tabing sa panaginip na ito, kaya hindi sila makapasok sa loob ng aking mahiwagang panaginip. Ilang sandali pa ay isang malakas na ungol na naman ang dumadagundong sa labas, na para bang kulog at kidlat na tila gusto nang sirain ang bahay. Mas lalong nilakasan pa ni Lola Iska ang kanyang pagdarasal sa loob ng silid, hanggang sa tuluyan ng humupa ang ungol ng nilalang, na hindi ko pa makumpirma kung anong klase ito. Maya-maya pa ay isang nakakasulasok na amoy ang biglang pumasok sa bahay. Sumasama ito sa hangin na sobrang baho at halos simatayin ako sa amoy. Pamilyar ang amoy na ito sa akin, ngunit hindi ko nga lang matandaan kung saang lugar o hayop ko ito na amoy. Yung tapang ng amoy niya ay parang nabubulok na laman ng aso o kaya daga. Masyadong umaalingasaw at sumisipa-sipa sa butas ng ilong ko. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng naaamoy kong baho. Nalilito na ako sa nangyayari. Ano bang klaseng panaginip ang napasukan ko? Gusto ko nang lumabas rito, subalit hindi ko alam kung papaano. Masyado nang lumalala ang sitwasyon dahil napansin kong unti-unti nang nabubuwag ang asin na ikinalat ni Lola Iska sa ilalim ng pintuan, dulot ng patuloy na pagkalampag ng nilalang mula sa labas. Hindi nagtagal ay nagawang masira ng nilalang ang asin na nagsisilbing ikatlong harang ng bahay. Kasunod nito ay isang matigas na bagay ang biglang bumutas sa pintuan. Hindi ako sigurado noong una kung kamay ba ito o isang klase ng ahas dahil kumukuyakoy ito sa hangin na para bang gumang sibat na nagsasayaw. Napakalaki nito sa karaniwan at napakataba ng dulo nito. Pagkatapos nito ay biglang umurong mula sa pinto ang mahiwagang bagay na iyon. Tapos sumilip sa butas ang mata ng nilalang. Namumula ito at tila nanilisik na nakatingin sa akin. Sa sobrang takot ko ay nabuwal ako sa lupa. Ngunit pagkatingin ko sa pintuan ay nawala na
ang nakakakilabot na matang nakasilip roon. Naramdaman kong biglang bumukas ang pinto ng silid ni Lola Iska at iniluwan nito ang matanda na may bitbit na buntot pagi at rosaryuhan. Umusal lang paulit-ulit na dasal si Lola Iska habang iwinawasiwas ang buntot ng pagi na halatang gustong takutin ang nilalang. Napansin kong umiiyak si Mila na nakatayo sa loob ng kwarto habang tinatawag ang kanyang lola. Sa awa ko ay nilapitan ko ito upang pakalmahin sana. Subalit natigilan ako nang biglang mawasak ang pintuan ng bahay. Sa lakas ng dumamba rito ay putol-putol at durug-durug ang mga kawayan. Ang itak naman ay sa lamesa na lang tumilapon sa lakas ng impact ng pagkawasak ng pinto. Mula naman sa labas ay nagimbal ako nang makita ang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa tapat ng pintuan. Matinding paninindig ng balahibo ang nadarama ko nang bumungad ang nakakakilabot na mukha nito na maihahawig sa isang halimaw. Nakausli sa bibig ang 4 na matatalas na pangil. May mahabang dila tapos may malapad na tainga. Ang mga braso naman nito ay mahaba at may matutulis na kuko. Ang mga binti naman ay parang kasing taba ng pinagsamang hita ng malaking baboy. Nakakasulasok sa ilong ang inilalabas nitong amoy na hindi ko malabanan kahit anong pilit ko. Ngayon ko lang dinatuklasan ang bagay na sumira sa pintuan. Hindi ito ahas na katulad ng inakala ko, kundi isa pala itong parte ng maselang bahagi ng kanyang katawan. Isang napakalaking talong. Gatroso ang bilog at mahaba. Kumukuya-kuy ito sa hangin na parang nakakita ng mapapasukang butas. Medyo nag-alala din ako sa pwedeng mangyari sa akin kapag hinampas ako ng bagay na iyon o kaya sampalin ako sa mukha. Hindi ko siguro masisikmura kung ano ang kalalabasan ko noon. Mas matindi pa siguro iyon sa kagat ng bubuyog. Maya-maya ay biglang kumilos ang pagmamay-ari noong halimaw at humaba. Balak puluputan si Lola Iska, kaya kumilos din ako, sabay itinulak ang matanda papunta sa lamesa. Nagulat ang matanda sa nangyari, pati ang bata. Ngunit ang kapalit nito ay nagalit sa akin ng halimaw, kaya ako ang pinuntirya noong mahaba niyang armas. Umatake ito ng pagtusok sa mukha ko. Subalit nakaiwas ako nang maiyuko ko ang aking ulo. Mukhang balak akong kalsuhan sa bibig dahil sa gandang lalaki ko siguro. "Pambihira! Muntik na ako ron ah! Humanda ka sa akin ngayon!" Wika ko pa. Sabay pinagsalikop ko ang aking 2 palad tapos umihip ako sa butas. Tinira ko ng tigal po ang halimaw. Hindi ako sigurado kung meron ako noon dahil nasa panaginip nga ako. Pero nagbabakasakali pa rin ako na sana meron. At sa kabutihang palad ay gumana naman. Nasaktan ito sa ginawa ko at umungol. Binanatan ko pa ito ng ilang beses sa katawan hanggang sa tuluyan itong mapaatras papalabas ng bahay. Parang tinutusok ito ng sibat sa katawan dahil sinasabayan ko ito ng matinding mantra. Kaya napapaungol ng labis iyong halimaw. Sinubukan akong hatawin nito ng kanyang armas. Mabuti at nakailag ako at nakalapit sa lamesa. Sumagot ako ng atake gamit ang paghagis uli ng tigalpo. Subalit sa tagpong ito ay ibang orasyon naman ang inusal ko. Nang mapagsalikop ko ang aking kamay ay umihip ako ng hangin. Tapos malakas na binuga patungo sa napakapangit na halimaw. Animoy tinamaan ito ng bala ng basuka nang tumilapon siya papalabas pa ng bakuran. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at kinuha ang buntot ng pagi na nasa lupa na nabitawan kanina ni Lola Iska. Inusalan ko ito ng orasyon tapos dali-dali ako lumabas ng bahay upang hatawin ang halimaw na kasalukuyan pang nakahandusay. Pero paghataw ko ng buntot pagi
ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Naunahan akong puluputan ng halimaw sa katawan. Sa sobrang higpit ng pagkakalingkis ng armas niya, ay nabitawan ko ang buntot pagi. Para itong malaking sawa na nakagapo sa aking katawan. Hindi ako makakilos at lalong hindi ako makasigaw upang umaray sana. Lalo itong humihigpit habang lumilipas ang mga segundo. Pinipiga niya ng husto ang mga buto ko sa kalamnan. Nauubusan na ako ng hininga at malapit nang mawala ng ulirat. Ngunit isang hataw ang biglang nagpaungol sa halimaw na iyon. Napansin kong pinaghahampas ni Lola Iska ng buntot ng pagi ang malaking armas noon na nakagapo sa katawan ko. Umuusok ito na parang napapaso sa bawat hampas ni Lola Iska. Animoy nadampian ng nagbabagang bakal ang armas nito hanggang sa nakawala ako sa pagkakalingkis doon sa armas ng halimaw. Bumagsak na ako sa lupa pero hindi pa rin siya tinitigilan ni Lola Iska. Walang habas niya itong pinaghahampas ng buntot pagi hanggang sa tuluyang sumabog ang sandata noon sa tindi ng mga hataw ni Lola Iska. May kung anong tinamaan ang matanda kaya bigla na lang sumabog ang harapan noong nilalang. Natumba ang halimaw habang may sumisirit na likido mula sa sumabog na harapan. Naghahabol ako ng hiningang tumayo at lumapit sa nakabagsak na katawan ng halimaw. Pero nagulat ako nang biglang dumilat ang mga mata noon. Saka ako inundayan ng saksak sa tiyan gamit ang pinatulis niyang kamay na may matutulis na kuko. Napabuga ako ng dugo nang isagad pa ng halimaw ang mga kuko niya sa kaloob-looban ng sikmura ako hanggang sa tumagos sa aking likuran. Nawawalan na ako ng malay ng mga oras na iyon, pero sa huling sandali ng aking buhay ay narinig kong tinawag ni Lola Iska na tambaloslos ang halimaw. Bago niya ito tinagbas ng itak at tuluyang napugutan ng ulo. Matapos nito ay tuluyan na rin akong nagising mula sa malagim at mahabang panaginip. Naghahabol agad ako ng hininga habang mahigpit na nakakapit sa mga braso ni Roho. "Uy, Emong! Emong! Ayos ka lang ba?" Pag-aalala ni Roho sa akin habang hinihimas ang likod ko sapagkat para akong nasusuka na naghahabol ng sariling hininga. Naalarma naman sina Buboy at Lito sa nangyari, pati na ang iba pang mga pasahero. Pakiramdam ko kasi parang hindi talaga ako makahinga sa sobrang sikip ng dibdib ko. Pero nagulat si Roho nang biglang lumapit sa akin si Lola Iska. Tapos hinawakan niya ang dibdib ko. Sabay umusal ng isang dasal. Sa isang iglap ay biglang nawala ang paninikip ng dibdib ko at bumalik na sa normal ang aking paghinga. Nagulat ako sa ginawa ni Lola Iska dahil kakaiba ang paraan niya ng panggagamot. Sa isang dampi lang ng kamay niya ay nagawa niyang alisin ang paninikip ng aking dibdib. Ibang klase din pala ang matandang ito. Bukod sa may nalalaman sa lihim na karunungan, ay mahusay rin pala itong manggamot. Nakakabilib tuloy ang talento niya. Pati si Lito ay natulala sa galing niya. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko kung paano niya kaya iyon natutunan. Gusto ko sana itong tanungin, kaso bumalik na siya sa kanyang upuan, kasama ang apo nitong si Mila. Napatitig naman sa akin ang tatlong kolokoy at natanong agad kung ano ba ang nangyayari sa akin dahil halos 3 oras na raw akong natutulog. Medyo nabigla naman ako pero hindi na ako nagpaliwanag pa. Sinabi ko na lang na nagkaroon lang ako ng masamang panaginip at hindi ko na maalala. Iyon na lang ang nirason ko sa kanila para hindi na muli pang magtanong. Napasandal ako sa upuan ko para ipahinga ang katawan sa bangungot na aking naranasan. Habang bumabiyahe ay napansin kong nakatingin na naman sa akin ang batang si Mila. Kumaway ako sa kanya at ngumiti, pero nagtago ito agad sa gilid ng kanyang lola. Mukhang ilag pa rin ito sa akin dahil hindi niya naman talaga ako kilala.
Hinayaan ko lang ito at ibinaling na lang ang atensyon ko sa labas ng bintana ng bus. Nakikita ko ang ilang mga taong naglalakad sa gilid ng kalsada, mga batang naglalaro sa playground at malalaking gusali at establisimento na aming nadadaanan. Nakakaingit silang pagmasdan dahil mas nakakaangat na ang bayan nila kumpara sa amin. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakarating na ang bus na sinasakyan namin sa terminal. Bumaba na kami sabay hinakot ang mga bagahe namin papunta sa sakayan ng tricycle. Lumapit kami sa isang lalaki na nakatayo sa gilid ng tricycle at inalok namin ito ng pakyaw. Sandali silang nag-usap ni Roho at hindi nagtagal, nagkasundo rin sa presyo ang dalawa. Matapos magkasundo ay sumakay na kaming lahat sa tricycle. Sumampa na kami ni Lito sa likuran ng lalaki, tapos sa loob naman ng sidecar na upo sina Roho at Buboy. Umalis kami ng terminal pasado 12:00 ng tanghali. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 21. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.